Mga mahal ko, nandito na naman ako para patulugin kayo. Ngayon, tuloy pa rin ang nakakakilabot na serye ng mga pelikulang Asterisk The Conjuring. Bilang isang spin-off ng Asterisk Conjuring Asterisk Universe, ang inspirasyon ng pelikulang ito ay galing sa Asterisk The Conjuring 2, sa nakakatakot na paglabas ng madreng demonyo. Noong lumabas siya mula sa anino noon, nakayuko, ang puting mukha at pulang mga mata, ay naging bangungot ng maraming tao. Kaya nagdagdag na lang ng isa pang pelikula ang production company, at naglaan ng malaking halaga para sa kontrabida na ito para sa 7 pelikula. Samantala, ang pelikulang ito ay patuloy na gagawin ng producer ng Asterisk The Conjuring 2, si Peter Safran, at ng pangunahing tauhan sa serye, si James Wan, bilang mga kasamang producer. Plano nilang palawakin pa ang Conjuring Universe sa mundo ng takot, samantalang ang paggawa naman nito ay pinangasiwaan ng veterano at mahilig sa mga pelikulang katatakutan na si Direktor Corin Hardy. Tulad ng sabi ni Corin mismo, nang matanggap ko ang script ng Asterisk noon, agad akong naakit sa setting ng Romania noong dekada 1950, yung tipong old school gothic horror vibe, para bang bumukas ang kabaong ni Dracula. Pagkatapos, para maghanap ng inspirasyon sa pagkuha ng pelikula, si Colin ay partikular na naghanap ng inspirasyon sa Asterisk The Exorcist 3 Asterisk at Asterisk The Name of the Rose, at iba pang klasikong horror films. At sa huli, hindi siya nabigo, pinili niyang kunan ng pelikula sa Corvan Castle sa Romania. Pero ang nakakainis, ang dami ng turista sa kastilyo sa araw, mas marami pa sa multo. Kaya kinailangan pang maghintay ng production team na mawala ang mga turista bago makapag-shooting sa dilim. Para tuloy kaming nag-night tour sa Haunted Castle. Totoo yun ha. Buti na lang, may naisip si Jennifer, ang designer, na ibang layout. Nagtayo siya ng ibang entrance sa likod ng kastilyo. At nakahanap pa siya ng 7 ibang location para sa shooting. Tulad ng ice house, sementeryo, at iba pa. Pati nga sa isang studio sa Bucharest, ay nagastos ng malaki para sa malaking libingan at simbahan. Talagang napakita ang klasikong takot sa ginawa nila. Ang bawat eksena ay puno ng nakakatakot na kapaligiran dahil sa perang ginastos. Sa bawat sulok ay may sorpresa at takot. Tiyak na mapapalakas ang adrenaline ng bawat manonood. Sige, hindi na ako magpapahaba pa. Simula na ng pelikula. Sa isang malayong monasteryo sa bundok, dahan-daang naglalakad papasok sa loob ng tunnel ang 2 madre na natitira. At sa pinto sa dulo ng tunnel ay nakasulat, "Dito natutulog ang Diyos." Binuksan ng Madre Superiora ang pinto gamit ang susi. Ngunit ang madre sa likuran ay nagpakita ng isang ekspresyon ng matinding takot. Dali-dali niyang pinagdikit ang kanyang mga palad at taimtim na nanalangin. Parang may nakakatakot sa loob ng silid. At ng mga sandaling iyon, biglang inilahad ng Madre Superiora ang kanyang kamay na may bahid ng dugo. Inihagis niya ang susi sa harap ng madre. At sinabi pa, "Huwag mong hayaang makuha niya ang kaluluwa mo, kundi, babalik ang demonyo sa mundo." Ngunit hindi pa siya tapos magsalita. Natulala ang madre sa kanyang nakita. Dali-dali siyang tumakbo papasok sa kanyang silid. Ngunit, automatikong bumukas ang pinto. Nalaman ng madre na hindi niya dapat hayaang makuha ng demonyo ang kanyang kaluluwa. Kinuha niya ang lubid at umakyat sa bintana, ngunit ang paggawa nito ay nangangahulugan din na nilabag niya ang doktrina ng simbahan. Sapagkat sa doktrina, ang pagpapatiwakal ay isang di mapapatawad na kasalanan. Ngunit ang anino sa likuran ay hindi nagbigay sa madre ng pagkakataon na mag-alinlangan. Habang ang krus ay dahan-daang umiikot, ang anino ay mas lalong walang takot na lumutang papalapit. Habang ang bintana ay kusang sumasara, ang anino ay dahan-daang nagpakita ng tunay nitong anyo. Lumipas ang isang araw, muli na namang dumating si Amo, ang tagapaghatid ng pagkain sa simbahan kada buwan. Ngunit nakita niya ang nakabitin na si Sister Pito sa pintuan. Ang mukha nito ay kinain na ng mga uwak, at ang sahig ay puno ng dugo. Kaya't napagtanto ni Amo na may isang kakilakilabot na pangyayari ang naganap. Di nagtagal, ang balita ng pagpapakamatay ng madre ay narating kay Cardinal Van Tiefeng. Agad niyang tinawag si Father Burke, dahil ang pagpapakamatay ay isang malubhang kasalanan. Kaya't pinapunta niya si Father Burke sa Romania para imbestigahan ang pangyayari. Ngunit dahil puro madre ang nasa monasteryo, hindi rin makapasok si Father sa loob. Kaya naman, isang nobi siya, si Sister Itik,
ang ipinagkasama ng Cardinal kay Father. Makalipas ang ilang araw, kumatok ang dalawa sa pinto ni Amo. Dahil sa mga nakaraang taon siya ang namamahala sa pagdadala ng pagkain sa monasteryo. Kaya naman ang paggabay ay natural na responsibilidad din ni Amo. Sila'y sumakay sa karwahe at dahan-daang nagtungo sa masukal na bundok, ngunit 1 kilometro na lamang ang layo sa monasteryo. Bigla na lamang huminto ang kabayo sa gilid ng daan. Akala ng pari ay pagod na ang kabayo at nais magpahinga. Ngunit sinabi ni Amo na may isang alamat sa lugar na iyon, na ang 1 kilometro na sakop ng monasteryo ay isang lugar na hindi kanais-nais. Tumigil ang kabayo dahil sa takot. Maglalakad na lang sila mula rito. Habang palalim ng palalim ang kanilang pagpasok, parami ng parami ang mga krus sa gilid ng daan. Totoo nga ang balita ng mga taga-baryo, may napakasamang ang demonyo rito. Pagkatapos, ikinwento ni Amo kung paano niya natuklasan ang mga madre. Naghatid siya noon ng pagkain sa monasteryo, ngunit nakita niya ang nag-iisang madreng kilala niya na nakasabit sa pintuan. Matagal siyang naghintay doon pero walang lumabas. Kaya kinuha na lang niya ang madre at inilagay sa ice cellar. Dahil ang ice cellar lang ang lugar na kaya niyang pasukan. Ngunit nang makarating sila sa ice cellar, si Amak ay laking gulat na nakita na ang madre ay umupo. Inihiga niya naman ito doon. Sobrang kakaiba, napakakakaiba. Pero ang pari naman ay nakakita na ng maraming bagay. Inaliw niya si Amok at sinabing huwag matakot dahil may mga taong nakakaranas ng mga spasms pagkatapos mamatay. Kaya hindi na nakapagtataka kung makaupo sila. Pero si Amok ay naninindigan. At sinabi niya na ang nakita niyang madre ay matagal nang patay. Pero hindi naman pinakinggan ng pari ng mabuti si Amok. Mas interesado pa nga ako sa susi na hawak ng madre. Mukhang may itinatago nga rito. Pagkatapos, pumunta ang tatlo sa likod ng monasteryo. Inilibing nila ang namatay na madre. Biglang tumunog ang kampanilya sa harap ng lapida. Agad na napansin ito ni Xiaoyu. Sabi sa kanya ng pari, para yan para maiwasan na may libing na buhay. Kaya nila gagalaw-galawin ang kampana gamit ang lubad na ito, para mapansin sila ng mga tao sa labas at mailigtas. Pagkatapos noon, pumunta ulit silang tatlo sa may pintuan ng monasteryo. May isang madreng biglang dumaan sa bintana, pero hindi na lang ito pinansin ng pari. Kasi naman, mga madre naman talaga ang namamahala sa monasteryo. Pero habang handa na siyang kumatok sa pinto, ngunit napansin ng pari ang mga mantsa ng dugo sa sahig. Matagal na namatay ang madre. Bakit basa pa rin ang mga mantsa ng dugo sa sahig? Mukhang mahiwaga nga ang lugar na ito. Mabilis silang nakarating sa isang silid na puno ng kandila. May malaking batong upuan sa gitna ng silid. Habang papasok si Xiaoyu sa silid, biglang may lumitaw na anino sa malaking batong upuan. Mabilis na nagmano si Xiaoyu bilang pagbati sa kausap. Dahan-dahan naman itong nagmulat ng bibig ang anino. Sinabi nitong siya ang Madre Superiora ng lugar na ito. At tinanong ang tatlo kung bakit sila napunta sa monasteryo. Dahil malapit na ring lumubog ang araw. Bawal ang kahit anong ingay sa loob ng monasteryo. Kaya naman ang tanungin sila ng pari tungkol sa pagpapakamatay ng madre. Hindi ito direktang sumagot ang Madre Superiora, kundi hayaan muna silang dalawa na tumuloy sa silid ng panauhin ng isang gabi. At maghintay hanggang sa sumikat ang araw bukas para imbestigahan ang pinagmulan ng pangyayari. Pagkarinig ng pari ay hindi rin magandang sirain ang tuntunin, kaya't sinamahan niya sina ito'y patungo sa silid ng panauhin. Samantala, si Amok bilang isang hindi opisyal na tauhan ay hindi rin dapat masyadong magtagal, kaya't nagpas siyang sundin ang payo ng pari, at babalik pagkalipas ng ilang araw para sunduin sila pauwi. Ngunit pagkalabas lang ni Amok sa monasteryo, isang madre ang biglang sumulpot sa kagubatan. Aba, ang tapang naman ng batang si Amo. Dahan-dahan siyang lumapit habang may hawak na lampara. Nakita niyang may hawak na lubad ang madre at papunta sa sementeryo. Akala ni Amo'y magpapakamatay ito kaya dali-dali siyang sumunod. Ngunit bigla, kinilabutan si Amo kaya tinulak niya ito, at dali-dali siyang tumakbo papasok sa kampo. Pero parang hindi siya magawang lumapit, kaya kinuha ni Amo ang isang krus at dali-daling umalis. Samantalang ang pari naman, na wala pang kaalam-alam sa nangyari, ay nagkukwentuhan tungkol sa mga nakaraan nilang karanasan. Sabi ni Xiaoyu, madalas siyang mangarap ng kakaiba, pero sa bawat panaginip, lagi nang lumilitaw si Birheng Maria sa huli. At sa bawat pagpapakita ni Maria, may tinuturo itong direksyon sa kanya.
Pero hindi niya alam kung bakit. Bigla ring naalala ng pari ang isang bagay. Ani ay nakakita na rin siya noon ng isang batang lalaki, na madalas ding mangarap ng kapareho ng batang isda. Ngunit ang pagkakaiba, ang batang lalaki ay sinapian ng demonyo. At bagamat matagumpay niyang naitaboy ang demonyo sa bata, sa huli ay hindi pa rin ito nakaligtas. Kaya naman lagi siyang nadadamay may kasalanan. Pagkatapos ay bumalik na siya sa kanyang silid upang magpahinga. Kakatapos lang humiga ni Karen, ginaisang ang pari ng isang kakaibang tunog. Dali-dali siyang lumabas ng silid, dala ang kanyang flashlight, at handa nang patayin ang radyo sa mesa. Ngunit nakarinig siya ng kakaibang tunog mula sa silid ni Xiaoyu. Pero mukhang mahimbing pa ang tulog ni Xiaoyu, at nagtungo siya sa ibang direksyon. Bigla, isang maliit na batang lalaki ang pumalakpak sa balikat niya. Lumingon ang pari, at muling lumitaw ang batang lalaki sa ibaba, para malaman kung ano ang nangyayari. Sinundan ito ng pari papunta sa base 7. Pagkatapos maghanap ng ilang sandali, nakita niya ang batang lalaki na kanyang iniligtas noon sa base 7. Bigla na lamang may lumabas na isang pirasong chicharon sa bibig ng bata. Nang inag ang pari kaya't dali-dali siyang umatras ng 2 hakbang. Ngunit aksidenteng nahulog siya sa isang nakahukay na hukay, at agad ding sumara ang takip ng kabaong. Teka, tulong. Habang umaangat ang kamera, nakita nilang nakaukit pala ang pangalan ng pari sa lapida. Samantala, bigla ring nagising si Itoy. May hawak siyang lampara at sinimulang suriin ang bawat silid. Ngunit hindi niya alam ang aninong sumusunod sa kanya. Dahan-daang lumabas si Xiaoyu sa silid, at napadpad sa silid panalanginan 7. Nakita niya ang ilang madre na nakaluhod at bumubulong. Biglang may aninong muling sumulpot. Dahan-dahan itong gumagapang sa dingding, at mabilis na lumipat sa salamin sa likuran ni Xiaoyu. At sa mismong paglingon ni Xiaoyu, bigla na naman nawala ang mga madre. Bigla. Natakot si Xiaoyu at tumakbo palayo, ngunit narinig niya ang pagsigaw ni Father Seven. Dali-dali siyang nagtungo sa sementeryo, sinusundan ang pinagmulan ng tunog. Ngunit nang tawagin niya ang pari, nagsimula ng yugyog ang lahat ng kampana sa sementeryo. Isang sandali, hindi ko na malaman kung sino talaga ang totoo. Napapikit na lang si Xiaoyu at nag-meditate. Nakita ni Zhongchen ang kinaroroonan ni Father Qi. Pari, madre. Nakumpirma niyang nasa ilalim niya ang pari. Dali-daling kinuha ni Xiaoyu ang kalapit na pala. Samantalang ang pari sa ibaba ay gustong pindutin ang kampana. Natuklasan niyang nasa gitna siya ng katahimikan. Parang may naramdaman siyang nasa likuran niya. Ngunit bigla na lamang, may 2 malalaking kamay ang humawak sa kanya mula sa likuran. Dahil sa takot, sumigaw ang pari, "Bilisen, bilisen." Kasabay noon, bigla na ring nawala ang nasa likuran ng pari. Mabilis siyang tumakas at sinira ang kahoy. Ngunit nang lingunin niya ang kabaong, may nakita siyang ilang libro sa loob. Iniisip kong baka makatulong, kaya isasama ko na rin pabalik sa monasteryo. Pagsikat ng araw, bumalik ang 2 sa silid kahapon. Dahil hindi makapasok si Padre Gan sa loob, si Xiaoyu na lang ang pinapasok para magtanong. Pero pagpasok pa lang niya sa looban, may nakita siyang madreng dumaan sa bintana sa ikalawang palapag. Mabilis na hinabol ni Xiaoyu ang kanyang kausap. Nang makarating siya sa simbahan, nakita niya ang madreng nakausap niya kanina na nakaluhod sa harapan ng krus at nananalangin. Nais sana ni Xiaoyu na hawakan ito, ngunit bigla siyang hinayla ng isang madreng dumating. Sinabi niya kay Xiaoyu na bawal istorbohin ang mga taong nagdarasal, dahil ito ay tradisyon nila. Pagkatapos ay umalis na sila roon kasama ang maliit na isda. Samantala, nakabalik na si Amoday sa Baryo 7. Pumunta siya sa maliit na bar para pakalmayan ang sarili. Ngunit nakita niya ang isang waiter na tinatakpan ng puting tela ang salamin. Saka sinabi sa kanya ng bartender, isang bata ang namatay lang sa baryo, at pareho ang paraan ng pagkamatay nito sa madre. Hindi alam ni Amok kung bakit nangyari iyon. Pero ang sabi ng bartender, dahil daw iyon sa problema sa monasteryo. At ang 2 pari na sinama ni Amok, malamang na maging 2 bangkay na rin bukas. Parang may tumama sa puso ni Amok sa sinabi. Ano kaya ang gagawin niya? Samantala, hindi makapasok ang mga pari sa loob ng monasteryo.
Kaya naman sa labas ko na lang pinag-aralan ang 2 librong nahukay ko. Nakarecord doon ang isang madreng nagngangalang Valep. Sabi sa libro, hindi lang siya dati isang kilalang kondesa, kundi isa ring kakilakilabot na demonyo sa likod ng lahat. Pero hindi pa man ako tapos magbasa, kusang sumara ang malaking pintuang bakal sa likuran ko. Mukhang oras na naman ang curfew sa monasteryo. Samantala, sa kabilang banda, ikinwento lang kanina ng madre sa maliit na isda ang pinagmulan ng monasteryo. Isang kastilyo pala ito na itinayo ng isang kondesa. Nangolekta siya noon ng napakaraming aklat ng pangkukulam, para lang maibalik sa buhay ang isang kakilakilabot na demonyo. At nang halos matagumpay na ang ritual ng pagkabuhay na muli ng kondesa, sa wakas ay dumating na ang mga tao mula sa simbahan, at pinatay nila ang mga ito nang malapit nang lumabas ang demonyo. Pagkatapos ay tumulo sila ng 7 patak ng dugo ni Jesus sa siwang, kaya muling naisara ang demonyo sa impyerno. Pagkatapos, ginawang monasteryo ng simbahan ang lugar na ito. Kinukumpilan ito ng mga madre sa pamamagitan ng panalangin araw at gabi, para maiwasan na makatakas muli ito at lumabas sa lupa. Ngunit dahil sa digmaan, ilang bala ng kanya nang tumama sa monasteryo, hindi malamang na na-activate nito ang selyo. Kaya naman, nagsimula ang mga kakaibang pangyayari. Nang marinig niya ito, biglang naalala ni Xiaoyu ang madreng nakita niya kagabi, at ang pakiramdam niyang hindi ito banal. Ngunit sinabi ng madre kay Xiaoyu, na hindi naman pala ito kabilang sa kanila. Isang masasamang espiritu lamang na nakauniporme ng madre, at ang gusto lang nito ay patayin silang lahat, at ang paglitaw nito ay maaaring magpahiwatig na ang pintuan ng impyerno ay bumukas na. Ngunit habang sasabihin na ng madre ang mas importanteng sikreto, biglang sumingit ang isa pang madre sa kanilang usapan. Dahil alas 7 na, oras na ng curfew, at bilang isang nab-isa, hindi na dapat nandito si Xiaoyu. Ang ibig sabihin niya ay dapat nang umalis si Xiaoyu. Ngunit nakasara na ang pinto ng simbahan, kaya't inutusan siyang matulog sa silid ng madreng nagpakamatay. Balik ulit tayo sa pari. Abala pa siya sa pag-aaral ng mga sinaunang aklat, nang biglang maputol ng boses ng dekano. Dahan-dahan siyang lumapit sa malaking batong upuan, may hawak na kandila, ngunit bigla na lang nagsalita ang dekano ng mga walang katuturang salita. Ang ibig sabihin ay nalilito si Xiaoyu sa kung ano. Hindi pa man nakakapagtanong ang pari kung ano ba talaga ang nangyari, ay biglang sumubsob ang dekano at nawalan na ng boses. Akala ng pari ay nakatulog lang ito, kaya't inabot niya ang kamay upang gisingin ang punong guro. Lumipas ang oras at hating gabi na. Nagising na naman si Xiaoyu dahil sa isang bangungot. Pagkaupo niya ay may napansin siyang isang tao sa silid. Kinabahan si Xiaoyu at dali-daling tinanong kung sino iyon. Ngunit parang hindi naman siya naririnig ng tao. Kaya naman naglakas loob si Xiaoyu na lumapit, at nakita niyang biglang naputol ang rosaryo na hawak ng tao. Isa pa'y gamulong sa paanan ni 7 isda, ngunit nang yumuko siya, bigla na lang itong nawala. At pagkatapos ay lumitaw sa likuran ni 7 isda. Naway maging maayos ka. Muli na namang may kumatok sa likuran, at sabay-sabay na bumukas ang pinto. Dahan-dahan siyang lumingon. Bigla, wala, ha. Pambabala lang, naglalaro lang ako. Pagkatapos, lumabas si Xiaoyu sa kwarto dala ang kandila. Walang patutunguhang napunta siya sa loob ng tunnel 7. Nakita niyang puno ng mga krus ang magkabilang gilid. Malinaw na napakalakas ng nilalang na nakakulong dito. Maya-maya pa ay nakarating na siya sa may pintuan. Habang dahan-daang bumubukas ang malaking pinto, isang demonyo na nakasuot ng damit ng madre ang sumulpot sa harapan. Sa takot, biglang nanghina ang bata. Kung hindi dahil sa hawak niya, hindi siya makakatayo. Parang interesado ang nasa harapan sa susi na nasa bata. Paulit-ulit nitong pinaikot ang espasyo sa paligid. At bigla na lang niya itong itinaas. Mukhang malalaglag na ang susi sa kausap. Dali-dali nang binitawan ni Xiaoyu ang hawak niyang susi. Habang naguguluhan si Xiaoyu kung ano ang gagawin, isang kamay ang biglang pumihil sa bibig niya.
At hinayla si Xiaoyu papasok sa isang lihim na silid. Siya pala ang madre kanina. Sinabi niya kay Xiaoyu, lumalakas na ng lumalakas ang demonyo. Kaya dapat daw umuwi na si Xiaoyu at mag-impake ng gamit. Balik tayo sa simbahan at manalangin kasama nila. Siguro'y mapipigilan pa natin sila. Pagdating ni Little Fish sa simbahan, nakaluhod at nananalangin ang madreng iyon kanina. Pero may isang bangkay sa tabi niya. Naku-curious si Little Fish kaya't inalis niya ang puting tela. At nakita niya ang madreng nagpaalis sa kanya sa monasteryo. Pagkatapos, may mga madre pang dumating sa likuran niya. Sinigurado ng dalawang huling tao na maayos na nakakandado ang pinto. Sabay-sabay silang lumuhad sa harapan ng krus. Akala ni Xiaoyu tahimik na ang lahat. Nang tumigil na ang pagyanig, nakita ni Xiaoyu na wala ng buhay ang mga madre, pero hindi siya gumalaw. Nanatili siyang nakaluhod at patuloy na nagdarasal. Samantala, natakot ang pari na mapahamak ang isda, kaya nagpas siyang pumasok sa monasteryo sa pamamagitan ng ice cellar. Ngunit nakakita siya ng isang kampana sa sahig. Sinundan niya ang kampana hanggang sa harap ng 7 blok ng yelo. Biglang sumulpot ang madreng nagpakamatay na. Mukhang susugod na sa pari, bigla. Dahil pala hindi mapakali si Amo. Dumaan pa talaga para iligtas sina Little Fish at ang pari. Pero dahil dito, si Little Fish naman ang mapapahamak. Ang damit niya ay napunit mula sa likuran ng isang mahiwagang puwersa. Mayroong hindi nakikitang bagay na pamunit sa kanyang likuran. At sa huli ay bumuo ito ng isang hugis 5 tales na bituin. Nang mga oras na iyon, isang mabilis na katok ang narinig. Dali-daling pinuntahan ito ni Little Fish at binuksan ang pinto. Ang pari pala at ang mga kasama niya ang dumating para iligtas si Little Fish. Noon ay tinanong ni Amo kung ano ang ginagawa ni Xiaoyu roon. Sumagot si Xiaoyu, nananalangin po kami ng mga madre. Ngunit paglingon niya, wala na ang mga madre kanina. Isang bangkay na lamang ang natitira sa kinatatayuan nila. Gusto sanang magpaliwanag ni Xiaoyu. Ngunit sinabi ng pari na mga ilusyon lamang ang nakita ni Xiaoyu. Ngunit kung ilusyon nga, tapo kaya yon sa lupa. Naglakas loob si Itoy na lumapit. Itinaas niya ulit ang puting tela. Natuklasan niyang isang bangkay na matagal ng tuyo. Doon niya naunawaan. Mukhang simula nang mabitay ang madre. Wala nang buhay na tao sa kumbento. Ngunit bigla na lang umupo si Chenho. At agad na isinaksak ang krus sa tiyan ng pari. Dali-dali niyang pinakuha kay Xiaoyu ang sarili nitong krus. Tapos ay malakas na dinaikit sa ulo ng kalaban. Habang binibigkas ang mahiwagang salita, ang krus ay biglang uminit at namula. Ngunit ang kakaiba, si Chenho ay hindi napigilan. Mabuti na lang at mabilis si Amo. Isang diretsong putok ang pinaputok. Doon lang tuluyang natahimik ang kalaban. Doon lang namin naramdaman ang tunay na kagipitan. Doon lang tuluyang naunawaan ni na Little Fish at ng pari. Hindi pala talaga nasupil ang demonyo. Dahil imposibleng mapuksa ito ng isang putok lang. Hindi rin pagpapakamatay ang ginawa ng madreng iyon, kundi para hindi mapasukan ng demonyo ang kanyang katawan. Kaya nga, inihandog niya ang kanyang buhay para sa kanyang pananampalataya, kaya ang kailangan nilang gawin ngayon, ay hanapin ang labasan ng impyerno, at muling paalisin ang mga demonyo pabalik sa impyerno. Pagkatapos, muling nagtungo ang tatlo sa loob ng tunnel, ngunit nang marating nila ang dulo, wala nang daan. Nang mga sandaling iyon, nakita ng pari ang estatwa ni Birhen Maria. Isang sinag ng liwanag ang sumasalamin sa kanyang mga daliri. Ito kaya ang direksyong tinutukoy sa panaginip ni Xiaoyu. Sinundan nga namin ang sinag ng ilaw. May butas ng susi nga sa gitna. Binuksan ito ni Xiaoyu. Nandoon nga ang dugo ni Jesus na pumipigil sa demonyo. Tiningnan ito ng pari. Napakagandang kayamanan ito. Ang mga banal na madre lamang na tulad ni Xiaoyu ang karapat-dapat na magsuot nito. Kaya naman isinabit niya ang alahas sa leeg ng isda. Pagkatapos, muling nagtungo ang ilan sa pintuan kung saan nakasulat ang dito natutulog ang Diyos. Dahil hindi nila kabisado ang mga daanan sa loob, nagsipaghiwa-hiwalay na lang sila sa paghahanap. At nang makapasok na ang isda sa silid, biglang nagsindi ang kandila sa likuran niya. Lumapit siya rito. Bigla. Natakot si Xiaoyu at sumigaw dahil sa biglaang pangyayaring ito.
Pero paglingon niya, biglang may grupo ng mga madreng nakatakip ang ulo ang sumulpot sa likuran niya. Pagkatapos, automatikong sumara ang pinto. Narinig ni Amo ang pagsigaw niya sa labas. At mabilis na sinubukang sipin ang pinto. Ganoon din ang pari. Hinaranggan din siya ng mga madreng may belo. Para sa sarili niyang kaligtasan, binuhos ng pari ang langis sa lupa. Pagkatapos ay sinindihan niya ang apoy at hinarang ito sa harapan ng kalaban. Nang mga oras na iyon, si Amo ay sumipa at binuksan ang pinto. Ngunit nang makita niya ang mga madre, natakot siya. Muli na namang narinig ang boses ni Itoy. Wala na tayong magagawa. Hindi niya kayang iwanan ang dalaga at tumakas mag-isa. Dahan-daang naglakad si Amo patungo sa mga tao, kagat-kagat ang ngipin. Akala niya ay sasalakayin siya ng mga ito. Ngunit pagkaraan ng isang segundo, kusang umalis ang mga madre. Iniwan nila si Little Fish na nakalutang sa kinatatayuan. Inalis ni Amo ang kanyang head. Ngunit noon ay nakapangyarihan na si Valak kay Little Fish. Isang hininga niya lang ay tinangay na nito si Amo. Pagkatapos ay kinuha nito ang baril at nilapitan si Amo. Handa na sana akong pagtawanan siya dahil sa kanyang kapalpakan. Ngunit nahawakan ni Amo ang dugo ni Jesus sa dibdib ni Little Fish. Habang hindi pa nakakabaril si Valak, agad itong pinahid ni Amo sa mukha ni Little Fish. Takbo, French Kid. Nang dumating ang pari para iligtas si Little Fish, hinarang ulit siya ng bata. Lumabas ang isang spicy stick at kinagat ang mata ng pari, at ang dugo ni Jesus mula kay Little Fish ay tumulo rin sa pool. Bigla na lang lumutang si Valep mula sa ilalim ng pool, at tumayo siya sa ibabaw ng tubig. Bigla siyang sumugod kay Little Fish, at pinagsasaksakan ng babae sa ilalim ng tubig. Dali-daling itinaas ng pari ang krus para sugpuin ito, pero muling itinaboy ni Valep. At noon din, nahawakan na ni Little Fish ang dugo ni Jesus. Sinipsip niya ang dugo sa loob papunta sa kanyang bibig. Habang binubuhat siya ni Valep mula sa tubig, diretso niyang ibinugay yun sa mukha nito. Dali-daling binuhat ni Amo ang isda palabas ng tubig at binigyan ito ng artificial respiration. Samantalang si Valak naman ay muling naisara sa impyerno. Nang matapos nilang gamutin ang mata ng pari, nagsimula na silang bumalik sa nayon ang tatlo. Ngunit ang kakaiba, habang kinakamot ni Amo ang sarili, isang baligtad na krus ang sumulpot sa kanyang leeg. Grabe, natakot talaga ako ng sobra habang pinapanood ko ang buong pelikula. Pawis na pawis ako habang nanunood. Ang pinaka nakakatakot sa pelikulang ito, hindi yung biglang sumusulpot na madre, o yung mga umiikot na nakakatakot na kwarto, kundi yung pakiramdam na parang gumuho ang pananampalataya, yung parang nahihirapan kang huminga, nang ang monasteryo'y maging kulungan ng mga demonyo mula sa isang banal na lugar ng panalangin. Nang ang mga madre ay mapilitang magpakamatay para maprotektahan ang susi na siyang magbubuklod sa demonyo. Ang pag-asang ito na kapalit ng buhay para sa kapayapaan ay talagang nakaka-suffocate. Ngunit buti na lang at ang tatlong pangunahing tauhan ay nanatiling naniniwala sa katarungan, at handang isugal ang kanilang buhay upang labanan ang kawalan ng katarungan ng tadhana. Bagaman sa totoong buhay ay hindi tayo makakakita ng madreng multo, ngunit madalas tayong mayroong multo sa ating isipan. Natatakot sa pagkawala ng trabaho, natatakot sa pag-aaway, natatakot sa pagkahiya. Pero gaya ng sinabi sa pelikula, hindi ang birhen sa langit ang tunay na makaliligtas sa iyo, kundi yung sikap mong magsabi ng susubukan ko, habang mahigpit na nakakuyom ang iyong kamao. Kahit na magkaroon ka pa ng 7 peklat sa leeg pagkatapos, at least hindi ka natalo ng iyong takot. Dito nagtatapos ang pelikula. Ako si Muyu. Inaasahan ko ang susunod nating pagkikita.